Sino-sino ang mga taong nasa 1,000 peso bill? Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, ipakikilala ko sa inyo ang tatlong mahahalagang tao na nasa mahalagang pera rin. Sino nga ba sina Jose Abad Santos, Vicente Lim, at Josefa Yanes Escoda? Ang tatlong mukha na palagi natin nakikita sa isang bersyon ng 1,000 peso bill. Pero hindi masyadong marami ang nakakikilala. Sino nga ba talaga sila? Bakit sila may mukha sa pera? Bakit silang tatlo ang magkakasama? Lahat yan ay masasagot sa klaseng ito. Tumutok! Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Peter, Fan Peter Tito. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Laguna. Oo, aminin natin. Kapag may 1,000 ka sa wallet, mas kilala mo pa ang cashier kaysa sa mga mukha sa pera. Alam mo lang, kulay asul, may 3 tao at mabilis maubos. Pero class, hindi random ang mga mukha riyan. Hindi sila mga nanalo sa raffle ng Bangko Sentral. Simulan natin kay Jose Abad Santos. Siya ay Chief Justice ng Supreme Court noong panahon ng World War II. Ibig sabihin, siya ang top boss ng hustisya. Parang referee ng bayan nung sinakop tayo ng mga Hapones. Hinuli siya at hinimok na makipag-collaborate sa kanila pero tumanggi siya at sinabing na naisin ko pang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Isang buong pagtanggi na may kasamang paninindigan. Noong 1942, pinatay siya dahil ayaw niyang ipagkanulo ang Pilipinas. At bago siya mamatay, ang bilin niya sa anak niyang si Pepito. Huwag kang umiyak, Pepito. Ipakita mo sa kanila na matapang ka. Bihira ang pagkakataon na mamatay para sa ating bayan. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon, anak. Mga apo, tandaan nyo yan. Hindi lahat ng bida naka-cape. Yung iba, nakabarong at may prinsipyo. Next naman, si Vicente Lim. Isa siyang general ng hukbong katihan. Ibig sabihin, sundalo ng sundalo. Siya ang tipo ng taong kahit pagod na, lalaban pa rin. Noong panahon ng digmaan, kahit kulang sa armas, kulang sa pagkain, at kulang sa tulog, hindi siya sumuko. Noong patungo sana siya ng Australia para makipagkita kay General Douglas MacArthur para planuhin ang pagbawi sa Pilipinas, nahuli siya ng mga Hapones. At kalaunan ay binitay kasama ng iba pang mga Pilipinong gerilya noong Disyembre 1944. Dahil sa katapangan niya, pinatay rin siya. Pero ang iniwan niya, isang leksyon. Ang tunay na lakas, hindi lang sa baril, nasa tapang ng loob. At ngayon, class, ipakikilala ko sa inyo ang nag-iisang babae sa 1,000 peso bill, si Josefa Yanes Escoda. Palakpakan natin yan kahit mag-isa lang kayo sa bahay. Siya ang founder ng Girl Scouts of the Philippines. Pero huwag niyong isipin na puro camping at not tying lang siya. Noong digmaan, tumulong siya sa mga bilanggong Pilipino. Naghatid ng pagkain, gamot at pag-asa. Nahuli rin siya ng mga Hapones at gaya ng dalawa, pinatay rin siya noong Enero 1945. Pero hindi niya kailanman tinalikuran ang pagtulong sa kapwa. Kaya kapag naririnig mo ang salitang Girl Scout, tandaan mo, hindi lang yan badge at sash. Yan ay simbolo ng serbisyo
at malasakit. Ngayon, bakit sila ang magkakasama sa 1,000 peso bill? Simple lang. Sila ay mga bayani ng prinsipyo. Hindi sila yumaman. Wala silang endorsement deal. Hindi sila mga influencer. Walang vlog channel. Pero ang iniwan nila, kalayaan, dangal at halimbawa. Kaya sa susunod na may hawak kang 1,000 pesos, huwag mo lang isipin kung saan mo gagastusin. Isipin mo rin kung ano ang halaga ng mga mukhang nakaprint dyan. Kasi ang pera, nauubos. Pero ang aral, kapag natutunan mo, panghabang buhay. Sa madaling salita, class, si Jose Abad Santos ay simbolo ng hustisya at hindi matatawarang integridad. Si Vicente Lim ay larawan ng tapang at sakripisyo para sa minamahal na bayan. At si Josefa Llanes Escoda ay ehemplo ng serbisyo at malasakit sa kapwa. Isang leader na gumamit hindi lang ng tapang, kundi pati na rin ng puso para sa pangangailangan ng iba. 3 tao, isang 1,000 at isang paalala. Ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi lang pera, kundi mga Pilipinong handang ipaglaban ang tama. Kaya class, bago ninyo gastusin ang 1,000 pesos, dapat alam ninyo ang kasaysayan sa likod nito at ang mga sakripisyo ng mga taong madalas ay dito mo na lamang nakikita, pero malaki ang nagawa para sa mga Pilipino. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo class, ang pera ay pwede mong kitain kailanman, pero ang kabayanihan hindi mo araw-araw masasaksihan. Kaya bago kayo gumastos muli ng 1,000, i-appreciate muna ninyo ang mga bayaning sina Jose Abad Santos, Vicente Lim at Josefa Llanes Escoda. At sa mga may hawak na 1,000 riyan, sana all, baka naman.